Ang sabi ng Biblia, susunod na talata, kapag sinunod mo ang Panginoon at ang kanyang mga utos. Ayon dito. Kung ganap mong susundin ang Panginoon at ikaw at ang iyong Diyos. At maingat na sundin ang lahat ng kanyang mga utos, sabihin ang mga utos, ibinibigay ko sa iyo ngayon, ang Panginoon, ang iyong Diyos ay itataas ka sa lahat ng mga bansa sa lupa, at lahat ng mga pagpapalang ito, sabihin ang mga pagpapala. Talaga, kung susundin mo ang Panginoon, ang mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at sasamahan ka kung sumunod ka. May kondisyon. Maraming tao ang nag-iisip na ang mga pagpapala mula sa Panginoon, alam mo, paulit-ulit mong ginagawa ang parehong bagay. Patuloy kang sumusuway. Patuloy kang tumatahak sa ibang landas. Hindi ka nakikinig sa Panginoon. At sa palagay mo, ibubuhos ka ba ng Panginoon ng higit at higit na mga pagpapala para mas hikayatin kang lumayo sa Kanya? Hindi ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Hindi ito biblikal. At makikita mo iyan sa talatang yon. Kaya dito makikita mo na ang ikapu ay ang pagpapalitan ng pagpapala dahil ang ikapu ay isang utos. At kapag nagtiti ka at kapag sumunod ka, pinagpapala ng Diyos. Amen? Ito ay isa sa aming 8 pundasyon ng pagtuturo. Nga pala, ano ang resulta ng pagpapala ng Diyos? Marami, ngunit ito ang talatang dumating ngayon. Kawikaan 10:22, sabi niya, ang blessing. Say blessing. Sabihin, ang pagpapala ng Panginoon ay gumagawa ng isa. Mayaman. At hindi siya nagdagdag ng kalungkutan dito. Sabihin mayaman. Ang daming mananampalataya, sini-quote nila ang verse na ito. But then when we finally teach about this verse, sabi nila, prosperity yan. Kung gayon, gusto mo ba ang ebanghelyo ng kahirapan? Walang ebanghelyo ng kahirapan. Ito ay tungkol sa kaunlaran. Ito ay tungkol sa pagpapagaling. Sabihin ang pagpapagaling. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Sabihin ang pagpapanumbalik. Ito ay tungkol sa paggawa ng buo. Sabihin buo. Espiritu, kaluluwa at katawan. Ang talata ng banal na kasulatan. Ang isang ito ay nagsasabi na ang mga pagpapala ng Diyos lamang ang dumarating na walang kalungkutan. Sabihin ang kalungkutan. Ang pagsasalin ng NIV. Narito ang isa pang paraan kung paano mo ito sasabihin. Parehong taludtod, NIV. Susunod na taludtod. Ang pagpapala ng Panginoon, sabihin pagpapala. Ano ang nagdudulot? Kayamanan. Sabihin kayamanan. Nang walang masakit na pagpapagal. Ano ang ibig sabihin nito? Kung walang kalungkutan, walang masakit na pagpapagal, walang pagpapawis, hindi ka magpupumilit upang umani. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa iyong blanko, tama? Kung ikaw ay nagtatrabaho ng husto, napakahirap, at hindi mo ito tinatangkilik, at hindi mo nakikita ang mga bunga, iyon ay pagpapagal. Hindi ito ang pinakamahusay sa Diyos. Paano tinatanggap ng mga mananampalataya ang mga pagpapalang ito? May nakakaalam ba? Paano natin natatanggap ang mga pagpapala? Napunta na talaga kami sa verse. Balik tayo. Deuteronomio 28:2. Matatanggap mo ang mga pagpapala sa ganitong paraan. Sinasabi nito, ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at sasamahan ka kung ikaw ay susunod. Sumunod. Sino? Sumunod kay Pastor Riz? Hindi. Sundin ang Panginoon at ang Espiritu Santo. Sabihin sa iyong kapwa, ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa pagsunod. Lumingon ka sa kapitbahay mo at sabihin, ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa pagsunod. Kung may mali sa iyong buhay, malamang na may sinasabi sa iyo ang Diyos at hindi mo sinusunod. Wisdom Online, hindi kita nakalimutan. I-type iyon pababa. Ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pagsunod. Naiintindihan mo ba? May katuturan ba ito hanggang na ngayon? Kaya paano gumagana ang pagpapala ng Panginoon? Introduction lang yan. Saan man ang isang lalaki o babae ay pinagpala ng Diyos, anuman ang kanyang mahawakan, kung siya ay humipo sa isang tao, isang bagay, o ano pa mang katulad niyan, ang mga pagpapala ay naililipat. Ito ay tinatawag na mga gawa ng iyong mga kamay. Pagpalain ang mga gawa ng iyong mga kamay. So parents, sinong parents dito? Mga magulang, kung mahirap kang anak, makulit, anong Tagalog na makulit? Pilyo. Rebelde, nagre-rebelde. Huwag mong isumpa ang iyong anak. Alam mo kung gaano kalakas ang lumalabas na kapangyarihan sa bibig ng isang magulang kung sinimulan mong isumpa ang iyong anak saying, pilyo yan, makulit. Alam mo kung ano?
Ganun ang kuya mo noon, ngayon ganyan ka? I mean, hindi galing sa Diyos yan. Hindi kailanman sasabihin ng Diyos yon. Kapag tinawag mo ang iyong anak ngayon, ipinatong mo ang iyong kamay sa kanya at sasabihin, pinagpapala mo siya. Sabihin, ikaw ay pinagpala aking anak. Kung mayroon kang anak, oo doon. Christina, oo, pinagpala ka, pinagpala ka. Lumingon sa iyong mga asawa at sabihin, ikaw ay pinagpala. Hawakan sila. Hindi tulad ng, ikaw ay pinagpala. Tulad ng, huwag hawakan ang mga ito. Sabihin mo na parang sinasadya mo. Ikaw ay pinagpala. Bakit naman? Dahil sa kapangyarihang lumalabas sa iyong bibig. Tama? Nasa ating pagsamba ngayon, isinulat ko ito. Sabihin, kapag itinaas ko ang aking boses at sumigaw, ang bawat pader ay bumabagsak. Naniniwala ka ba doon? Ang sabi, nasa akin ang autoridad na ibinigay sa akin ni Jesus. Tama ba? Kaya mga asawa, kapag bumaling kayo sa iyong asawa, meron tayong bagong kasal dito. Bigyan siya ng isang round of applause. Kaya Mrs., bumaling sa iyong asawa at buksan. Ang sabi nito, kapag binuka ko ang aking bibig, nagsimula ang mga himala dahil nasa akin ang autoridad na ibinigay sa akin ni Jesus. Lumingon sa iyong asawa at sabihin, pagpalain ka. Pagpalain ka ng Diyos. Sabihin mo na parang sinasadya mo. Bakit ganito? Sabihin, pagpalain ka ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan, iyan ay isang pagpapala. May katuturan ba ito? Okay. Maaga o huli, ang iyong anak, ang iyong asawa, makikita mo ang mga positibong pagbabago kung titigil ka sa pagmumura sa kanila. Kung yan lang ang maririnig mo ngayon, itigil mo na ang pagmumura sa mga mahal mo sa buhay. Kung gusto mong makakita ng positibong pagbabago sa isang tao, ang iyong kaibigan, ang iyong asawa, oo, ipatong mo lang ang iyong mga kamay sa kanila. Sabihin, mahal kita, pagpalain ka ng Diyos. Alam mo ba ang ginagawa mo? Pagpalain ng Diyos ang mga gawa ng iyong mga kamay. Tama? Sabihin mo, pinapaboran ka. Proud na proud ako sa'yo. Mga asawang lalaki, bumaling sa inyong mga asawa at sabihin, I'm so proud of you. Ito ay parang marriage amplified. Tingnan mo na parang sinasadya mo. Alam mo ba kung paano nito binabago ang mga tao? Huwag mo silang isumpa. Kung ikaw ay isang estudyante, sino ang mga mag-aaral dito? Mga mag-aaral? Isang mag-asawa. At bumagsak ka sa isang paksa. Nahihirapan ka sa paksa. Kolektahin ang lahat ng iyong mga libro sa paksang iyon. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mga libro. Sabihin mo, ikaw ay pinagpala. Ikaw ay pinagpala. May nakita akong video sa YouTube, alam mo ba? Sa tingin ko ito ay isang bata sa China o Korea o isang bagay. Sabi niya, you are blessed. Huwag mong gawin yan. Ngunit ang punto ay mayroong kapangyarihan na lumalabas sa iyong bibig. Huwag mong isumpa ang paksang kinasusuklaman mo. Mas lalo mo itong kamumuhian. Dadalhin ko ang napakaraming halimbawa. Dahil maraming beses na napakadaling sumpain ang isang bagay at hindi mo alam ang kapangyarihang lumalabas sa iyong bibig. Bakit naman? Dahil sa autoridad, ang autoridad na ibinigay sa iyo ni Jesus. Bakit naman kapag may lumabas sa bibig mo, talagang nagbibigay ka ng buhay o kamatayan? Ang buhay o kamatayan ay dumarating sa kapangyarihan ng dila. May sense? Kung ikaw, sino ang isang merchant ngayon sa holiday bazaar ngayon? Okay, narito ang isang practical na bagay na maaari mong gawin. Kung isa ka sa mga mangangalakal, bago ka magsimulang magbenta, ipatong mo ang iyong mga kamay sa iyong mga paninda, sa iyong mga pastry, at sabihin, ikaw ay pinagpala. Sabihin, ikaw ay magiging isang pagpapala sa marami ngayon. Amen? Tignan mo yan. Nagsasalita ka sa isang bagay na gusto mong mangyari. Kung may sasakyan ka, palaging sira, palaging alam mo, laging nauubusan ng komisyon, laging nahihirapan, ipatong ang iyong mga kamay sa iyong sasakyan. Kung naiintindihan mo ito, itapon ang anumang bagay ngayon. Itapon ang anumang bagay sa espiritu na nagiging sanhi ng pagkasira ng kotse na ito sa lahat ng oras. Lumabas ka sa pangalan ni Jesus. Kotse, ikaw ay pinagpala. Nagdadala ka ng pabor sa akin at sa aking pamilya. Napakaraming mga talata sa Biblia na kahit si Jesus ay nagsalita sa puno, tama ba? Sinumpa niya ang puno ng igos. Tingnan mo, anong nangyari? Ito ay biblical. Kung si Jesus ay maaring sumpain ng isang puno ng igos, maari mo talagang pagpalain ang iyong sasakyan. Kasi minsan, iniisip ng iba sa inyo, ha?
Ngayon ko lang narinig yan. Napakaraming talata sa Biblia tungkol dito. Kung mayroon kang mga bill, credit card bill, utang, alisin ang mga ito, i-print ang mga ito ngayon din. Ilagay ang mga ito sa mesa. Sabihin, mga bayarin, utang sa credit card, ikaw ay pinagpala. Maging ganap na bayad ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen? Kung narito ka sa unang pagkakataon at ito ang unang pagkakataon, alam mo, naririnig mo ang kapangyarihan ng deklarasyon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita, hindi mo naiintindihan. Malamang sinasabi mo, ha? Ganun ba kasimple? Oo, kung sinasabi mo ito ng may pananampalataya at pinaniniwalaan mo ito at ito ay nasa salita ng Diyos. Binabayaran ang mga bill? Binabayaran ang utang sa credit card? Nasa salita ng Diyos yan? Oo. Bakit naman? Dahil nalulugod ang Diyos sa iyong kaunlaran. Amen? Ang Diyos ay nalulugod sa mga gawa ng iyong mga kamay. Natutuwa ang Diyos. Hindi sa iyong kahirapan, hindi sa baon ka sa utang. Napakaraming mga talata na binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng kayamanan. Kailangan mong ilakip ang salita ng Diyos sa iyong deklarasyon. Maraming mananampalataya ang hindi nakakaintindi nito. Hindi ka basta-basta makapagsasabi ng isang bagay nang hindi ka lakip ang isang paghahayag ng Espiritu, isang paghahayag na pinangunahan ng Espiritu. Kaya naman kailangan mong maunawaan ang salita ng Diyos. Kailangan mong mag-aral dahil nagiging buhay ang mga logo sa pamamagitan ng salitang rema. At dahil doon, may kapangyarihan kapag sinabi mo yon gamit ang iyong bibig. Amen? Alam kong karamihan sa inyo ay alam na ito. Ngunit kung sakali dahil marami tayong bagong tao ngayon, gaya ng sinabi ko, dahil ang Panginoon ay sumasa iyo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa iyo, anuman ang iyong hawakan ng iyong kamay ay pagpapalain. Sabihin ng lahat, anuman ang paghawak ko sa aking mga kamay ay pagpapalain. Naniniwala ka ba dito, simbahan? Okay. Naniniwala ka? Mabuti dahil naniniwala ako. I-back up natin ito sa salita ng Diyos. Sabihin, sa totoo lang, inakay ako na pumunta sa Genesis Kabanata 39. Magsimula tayo sa verse 2. Ang Panginoon ay kasama ni Jose at siya ay naging isang matagumpay at maunlad na tao. Bakit siya naging maunlad? Bakit siya naging matagumpay? Dahil ang Panginoon ay kasama ni Joseph, alam mo, siya ay isang alipin nung ito ay isinulat. Kasama mo ba ang Panginoon? Sa makatuwid, ikaw ay maunlad at matagumpay na. Mayroon kang mas mabuting tipan sa Diyos. Iyan ay isang paghahayag na kailangan mo. Ano man ang nangyayari sa buhay ngayon, dahil kasama mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, ikaw ay matagumpay at maunlad. At siya ay nasa bahay ng kaniyang Panginoon, ang Ehipsyo. Ngayon, nakita ng kaniyang Panginoon na kasama niya ang Panginoon. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin ang Panginoon ay sumasa iyo. At yun ang Panginoon, hindi lang ito sa iyo, sa pamamagitan ng paraan. Ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ay pinaunlad ang lahat ng kanyang ginawa, nagtagumpay sa kanyang kamay. Ano man ang gawin niya, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay magiging matagumpay at masagana dahil ang Panginoon ay kasama niya. Yun lang. Ito ay ang Panginoon. Sabihin, pwito maidon Panginoon. Huwag naman ganyan. Arrogant na, ang galing ko. Hindi, binigyan ka ng Diyos ng ideya. Sinunod mo ang kanyang mga direksyon. Ibinalik mo sa kanya ang kaluwalhatian. Susunod na taludtod. Kaya't ikinalugod ni Jose si Potiphar at nakasumpong ng biyaya sa kaniyang paningin. At pinagsilbihan niya siya. Gusto kong balikan yon mamaya. Nakahanap ng pabor sa kanyang paningin. At pinagsilbihan niya siya bilang kanyang personal na lingkod. Ginawa niyang tagapangasiwa si Jose sa kaniyang bahay at inilagay niya ang lahat ng kaniyang pag-aari sa pananagutan ni Jose. Susunod na taludtod. Nangyari na paminsan-minsan, ginawa niyang tagapangasiwa si Jose sa kaniyang bahay at inilagay siya sa pamamahala sa lahat ng kaniyang pag-aari at na pinagpala ng Panginoon. Sabihin mong pinagpala. Joseph? Binasbasan ba niya si Joseph? Oo, alam namin yon. Ngunit hindi lamang si Joseph. Ayon sa talatang ito, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng mga Ehipsyo, ang bahay ni Potiphar dahil kay Jose. Ano ang ibig sabihin nito? May point ako. Kaya't ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat ng pag-aari ni Potiphar. Alam ni Potiphar na anumang mahawakan ni Jose ay pagpapalain. Bakit naman? Dahil ang Panginoon ay kasama ni Joseph. Bumalik ka sa iyong kapwa at sabihin ang Panginoon ay sumasa iyo. Siya nga pala,
Ang punto ko, ang parehong pagpapahid ay nasa iyo. Ulitin ko yan. Ang parehong pagpapahid ay nasa iyo. Sa totoo lang, hindi pareho. Ang mas mabuting pagpapahid ay nasa iyo dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Sabihin ng lahat, anuman ang paghawak ko sa aking mga kamay ay pagpapalain. Sinimulan ng Diyos na paunlarin si Potiphar nang si Jose ay pinamunuan. Simbahan, kapag sinunod mo ang Diyos, darating at aabot sa iyo ang pagguho ng mga pagpapala. Mapapalad ka. At dahil nandyan ka, pinagpala ang iyong pamilya. At dahil ikaw ay nasa iyong lugar ng trabaho, ang iyong lugar ng trabaho ay pinagpala. Hulaan nyo? Pagpapalain ang iyong amo? Pagpapalain sa iyong mga kliyente. Pagpapalain ang iyong mga kasamahan. Hindi nila malalaman kung bakit. Dahil kasama mo ang Panginoon. Dahil tumatapak ka sa presensyang yon. Ito ay kung sino ka kay Kristo. Nagdadala ka ng mga pagpapala. Dinadala mo ang Diyos sa lugar na yon ng trabaho. Kaya naman lahat ay pinagpala. May katuturan ba ito? Kailangan mong malaman yon. Alam mo yon. Alam mo. Kaya nga sabi ni Jervis kanina, hindi pwedeng minsan lang pumunta dito. Bigyan mo kami ng 1 taon upang i-renew ang lahat ng basura sa iyong isip dahil sa mga turo ng relihiyon. Tingnan natin ang salita. Kunin natin ang Logos Word, ang salita ng Diyos, at kumuha ng paghahayag, isang rema na salita mula sa banal na Espiritu. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? May sense? Inihikayat ka ba? Mapapalad ang mga taong nakikipagnegosyo ka? Mga mangangalakal ngayon, pagpapalain ang mga taong bibili ng iyong paninda. Ito ay kung ano pa ang isang avalanche ng pagpapala ay tungkol sa, yun talaga ang theme namin for the year. Huwag limitahan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-iisip. Lumingon sa iyong kapitbahay. Sabihin, huwag limitahan ng Diyos. Maraming beses na nililimitahan mo siya. Dahil ang mga paraan at pag-iisip ng Diyos ay nasa itaas, ngunit ikaw ay nag-iisip dito. Yun lang. Kaya ka nahihirapan. Kailangan mong dagdagan ng iyong kapasidad. Kapasidad para sa ano? Upang matanggap ang lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Napakarami kung naiintindihan mo ito. Huwag mong limitahan ng Diyos dahil kapag sinunod mo ang mga utos ng Diyos, ang kanyang mga pagpapala ay darating sa iyo ng higit at higit sa lahat ng maaari mong hilingin o isipin ayon sa Biblia. Higit sa lahat ng maaari mong itanong o isipin. Sa Ephesians 3:20 pala yun. Sabi ng Diyos, tapusin natin ito. Susunod na taludtod. Babalik tayo sa ikapu. Sabihin ang ikapu ay isang utos. Sabihin ang ikapu ay isang utos. Kung susundin ninyo ang utos na ito, dalhin ang buong ikapu sa kabangyaman ng templo para may panustos sa aking bahay. Ito ang bersyon ng mensahe. Gusto ko ang bersyon na ito. Sabi ng Diyos, subukin mo ako dito at tingnan kung hindi ko buksan ang langit mismo sa iyo at ibuhos ang mga pagpapala sa kabila ng iyong pinakamaligaw na mga pangarap. Sino ang nakatanggap nito ngayon? Sino ang nakatanggap nito ngayon? Wow, yan ang pangako ng Diyos sa iyo kung naniniwala ka. Nakakarinig ba ako ng malakas na amen?